ka namin ng reaksyon dito sa talagang malawakan po ng mga pagbabago, mga bagong patakaran na ipatutupad na po ng ating Department of Transportation bilang reaksyon dun sa dalawang grabe pong aksidenteng nangyari na kinamatay po ng 12 at kinasugat ng napakarami po nating mga kababayan, mga pasahero po. No? So unang-una na, isa po dyan ay yung periodic na drug testing. Tuwing ika-6 na buwan, every 6 months, tapos maaring merong random, no? At meron din kapag ikaw pinaghihinalaan na user ng drugs o alcohol, pinagbabawal ng mga substances, no? Eto, pwede ka pa rin i-drug test. Yung po bang punto ng kung sino ang sasagot dito, mahalagang punto para sa inyo, Ka-Obet? Ay nako, Ma'am Ali and Ma'am Do. Palagay ko yung napakahalaga po niya sapagkat yan po, kung hindi po ako nagkakamali, naabot po na may 1,000 ang drug test na yan. May confirmatory test pa po yan. Kaya nga po yan na isa rin sa aming magiging burden sapagkat siguro makiklusan tayo sa kalib na sagutin na ng ating ng gobyerno ito, ng DOTR, at maglagay na lang sila ng sapat na budget para dito. At tungkol po dyan sa random drug test na yan, random po ang gusto ko sapagkat pag in-schedule niya maraming mga hindi papasok, may mga dahilan o makagawa ng paraan. Sinasangayonan ko po ang move na ito ng ating kalihim, Vince Dizon, upang maingatan po natin at maproteksyonan ang mga buhay ng ating mga kababayan na talagang umaasa lamang po sa transportasyon na sila makakarating ng mapayapa sa pupuntahan at makakabalik ng mapayapa rin sa kanilang tahanan para sa kanilang pamilya. Saka yun po ang pasang master nito, Ma'am Ali and Ma'am Pat. Ayan, very good. Ang tanong ko kasi nga, no, ito ay moving forward kasi nga sunod-sunod yung mga aksidente. Pero sa nakaraan, kasi pag long weekend po, talagang pinapakita lang yung mga bus driver na na nagkakaroon ng random drug testing. Sa hanay po ng mga jeepney drivers ba, meron rin hubang pinapagawang ganyan, dati-rate? Kasi ngayon, magiging mandatory na Pero meron bang mga operator na sila mismo ang kusa nagpapa-random drug testing sa kanilang mga jeepney drivers? O hindi talaga ito nabibigyan pansin ng mga operator kasi dagdag gastos ito sa mga drivers po nila? Well, sa aking hanay po, ako po mismo personally, Ma'am Ali and Ma'am Pat, sa mga driver ko talaga, meron akong naging na pinasususpetsahan. Nag-random test po ako po ang gumastos doon. At nahuli ko nga po na talagang positive. So ang ginawa ko po talagang pinagbakasyon ko driver. Sabi ko, hindi ganyan ang kailangan kong pagmamaneho sa mga jeep natin sapagkat buhay ang dinadala nyo. Ang kailangan natin ay isang maayos na pag-iisip na kung saan nakatutok lamang kayo sa hanap buhay. Ngayon, kung may kayo nagpositibo, kailangan you have to undergo rehabilitation at tutulungan kita. Ganun pa man po, ang sinabi ng driver, Sir, magpabakasyon na lang muna po ako sa probinsya at palilipasin ko na lang po ito. Well, palagay ko, sa probinsya mo, meron naman tayong mga drug rehabilitation center dyan. Hindi masama yung umaming ka at gusto mong rehab. At kung ano man, matutulungan din kahit kaanong financial problem, I will help you. But dahil kailangan mo yan. At hindi nyo na dapat pang ulitin kailanman yan once na rehab kayo sapagkat iyan ay pinagbabawal na gamot at iyan ay bawal sa batas. Okay. Bukod pa dun sa periodic kasi na drug testing, maaring magkaroon ng mga random na drug testing. Tapos parang meron din patakaran na kailangan dala-dala mo yung parang certificate mo, no, na drug-free ka, na ikaw ay sumailalim na sa BAC na tinatawag nila, na pasado ka doon sa blood alcohol concentration, na ikaw ay hindi doon sa base doon sa huli mong test, hindi ka na positibo sa paggamit ng illegal na droga. Yun din po sa puntong yun, sang-ayon din kayo, Ka-Obet. Well, Ma'am Ali and Ma'am Pat, sinasangayon ko lang yung magandang programa ng ating pamahalaan at mabago lang po ako, hindi po, wag lamang po sa lahat na po ng klase ng pampublikong sasakyan. Correct. Kung Lahat naman maaari po ay mag-drug test na natin yan, lahat po ng uri ng public vehicle. Anyan ang taxi, anyan ang UB, anyan po yung mga motorcycle taxi natin. Kailangan po lahat yan, they have to undergo drug testing para makasiguro po tayo na sila ay negatibo at sila